Minsan ba sa life mo na-experience mo na rin ba yung pakiramdam na parang, alam mong ginagamit ka lang naman ng ibang mga tao sa paligid mo? Naranasan mo na ba yun? Nako, may mga nakilala ka na bang user? Hello everyone, welcome back dito sa ating channel. And yes, alam kong weekend ngayon pero may nakikita ba kayong video? Kung meron, buti naman. Kung wala, pumalpak. Ganun lang yun. Anyways, kung may nakikita kayong video, hello po sa inyo. Hindi na natin to patatagalin pa dahil I know na medyo na-excite ka na rin dyan para sa ating tampok na kwento for today. Kaya eto na, hindi na natin patatagalin pa ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi nila, lahat daw ng tao sa mundo ay may dalawang ginagampanang papel. Kung hindi ginagamit, sila yung manggagamit. Dear Mama Mia, hindi ko kailanman naging problema ang tumulong sa iba. Ang problema ko, nakalimutan ko kung paano humingi ng tulong. Ako po si Miko, 28 taong gulang. Isa akong maintenance technician sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Hindi ako doktor, hindi ako nurse, hindi rin ako sikat sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Pero kapag biglang tumigil ang elevator, ako ang hinahanap. Kapag nasira ang air conditioner sa ICU, ako ang unang tinatawagan. Kapag nawala ng ilaw sa operating room, ako ang kailangang makaisip agad ng paraan para maayos yun. Sanay na akong may umaasa sa akin. Sa totoo lang, mas gusto ko na rin yun. Mas madaling isipin ang problema ng iba kesa sa harapin ang sarili mong buhay. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na ako, Mama Mia. Tahimik ang inuupahan kong studio apartment. Isang electric fan, isang lamesa, isang kama, at isang maliit na kalan. Yun lang ang kasya sa buwan ng budget ko. Habang nagluluto ako ng itlog ay tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Ngumiti ako bago sinagot yung tawag. Hello, Ma? O Nico, gising ka na agad? Opo. Kumakain ka na ba? Nagluluto pa lang, Ma. Anak. Pagkasabi ni Mama ng linyang yon ay tila alam ko na kung ano yung kasunod, Mama Mia. Baka pwede kang makahiram muna sa bangko. Napabuntong hininga ako. Ano na naman po ang nangyari? Na-ospital kasi ang Tito Ben mo. Pumikit ako sandali. Hindi dahil ayokong tumulong, kundi dahil noong nakaraang buwan lang, ako rin ang nagbayad ng gamot ng pinsan ko. Dalawang buwan bago yun, ako rin ang tumulong sa matrikula ng pamangkin ko. Magkano po ba ang kailangan? Kahit 10,000 lang? Napatingin ako sa wallet ko. 3,000 ang laman. May sweldo pa ako sa Biyernes. Sige po, hihiram ko. Hihiram ako. Salamat, anak. Pagkababa ng tawag ay napangiti ako ng mapait. Nakakatuwa. Kapag may problema ang pamilya, agad ako ang naaalala nila. Pero nung nilagnat ako nung 4 na araw nung nakaraang taon, walang ni isa sa kanila ang nagtanong kung buhay pa ba ako. Pagdating ko sa ospital, sinalubong agad ako ni Marvin. Pareho kaming maintenance sa ospital na yun. Pareho rin kaming halos 5 taon nang nagtatrabaho doon. Huy, libre ka ba mamaya? Bakit? Tanong ko.
May inuman eh. Agad akong umiling. Pass muna. Ano ka ba naman, Nico? Lagi ka nalang tumatanggi. Alam mo naman ang problema ko, Marvin. May babayaran pa ako. Napailing siya. Alam mo, daig mo pa ang may 5 anak eh. Pre, kailan ka ba huling gumastos para naman sa sarili mo? Hindi ko alam ang isasagot doon. Kaya ngumiti na lang ako, Mama Mia. Bandang 10:00 ng umaga, tumawag ang head nurse. Nico, ma'am, pwede ka bang pumunta sa pediatric wing? Sira na naman po ba ang aircon? Hindi. Yung automatic door kasi, dumidikit eh. Sige po. Kinuha ko agad ang toolbox ko at agad na umakyat. Pagdating ko roon, maraming batang nakaupo sa may waiting area. May umiiyak, may naglalaro. May natutulog sa kandungan ng kanilang mga magulang. Habang sinusuri ko ang pinto ay may biglang nagsalita sa likod ko. Excuse me? Paglingon ko ay isang babaeng nakasuot ng simpleng scrub suit ang nakita ko. Nakahawak siya sa isang tray ng mga gamot. Matatagalan pa ba yan? Mahina ang boses niyang tanong. Pero malinaw. Mga 10 minuto pa po, ma'am. Tumango siya. Sige. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi naman yun malawak na ngiti. Yung simpleng ngiti lang na parang likas sa kanya. Pagkaalis niya, napansin kong nakatingin sa akin si Marvin na noon ay kararating lang. Oh, ano? May bago pala. Sino? Yung nurse kanina nakausap mo? Hindi ko kilala yun. Transfer daw galing Bicol. Alam mo pangalan? Tanong ko. Parang Joanne yata? Hindi ko na pinansin. Marami naman kasing nurse sa ospital na yon. Isa lang siya sa marami. Kinahapunan, sobrang abala ng buong ospital. May sunod-sunod na emergency. Lahat nagmamadali. Habang inaayos ko ang ilaw sa isang koridor, may biglang bumangga sa balikat ko. Aray! Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Siya ulit, yung nurse. Naku, pasensya na. Nagkalat ang ilang medical forms sa sahig. Agad akong yumuko para tulungan siyang pulutin ng mga papel. Ako na, sabi ko. Hindi, kasalanan ko eh. Sabay naming inabot ang isang folder. Nagkasalubong ang mga kamay namin. Pareho kaming napaatras. Pasensya na. Sabay ulit kaming nagsalita. Napatawa siya. Ang hilig nating magsabay ano? Sabi niya na siyang ikinangiti ko. Ako nga pala si Nico. Ako naman si Joanne. Nice to meet you, Joanne. Likewise, Nico. Biglang may tumawag sa kanya. Nurse Joanne, coming po. Bago siya tuluyang umalis ay humarap muna siya sa akin. Salamat. Para saan? Naguguluhan kong tanong. Sa pagtulong. Maliit na bagay. Sabi ko habang napapakamot sa batok ko. Uy, hindi ha. Kapag busy ang tao, madalas nakakalimutan na niyang tumulong. Hindi ba nga ako nakakasagot sa kanyang sinabi ay mabilis na siyang tumakbo papunta sa ward. Hindi ko alam kung bakit pero buong hapon paulit-ulit kong naaalala ang sinabi niya. Lumipas ang halos 2 linggo. Paminsan-minsan lang kaming nagkakasalubong. Sa elevator, sa cafeteria, sa hallway. Lagi siyang magalang. Laging may simpleng ngiti. Pero hindi kami nagiging magkausap ng matagal.
Hanggang isang gabi, Mama Mia. Lampas 9:00 na noon, karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na. Habang isinasara ko ang toolbox, may narinig akong mahinang kalabog mula sa pantry. Pagkapasok ko ay nakita ko si Joanne. Nakaupo siya sa sahig at may hawak na paper cup ng kape. At tahimik siyang umiiyak. Hindi naman malakas yung iyak niya, hindi humahagulgol. Parang pagod na pagod lang siyang pigilan ng lahat. Napahinto ako sa may pintuan. Hindi ko alam kung aalis na ba ako o lalapitan ko siya. Pero bago pa ako makapagdesisyon ay napansin na niya ako. Mabilis niyang pinahid ang luha niya at pilit nang ngumiti. Naku, pasensya ka na. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Kasi nakita mo pang kadramahan ko eh. Umiling ako. Wala ka namang dapat ikahiya. Tahimik siyang tumingin sa hawak niyang basong papel. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Alam mo ba kung anong pinakamahirap sa trabaho natin dito sa ospital? Lahat umaasa na kaya mo silang alagaan. Kaya mong alagaan ng ibang tao. Pero walang nagtatanong kung may nag-aalaga rin ba sa'yo." Bigla siyang tumigil. Hindi ako nakasagot sa kanyang sinabi. Dahil Mama Mia, unang pagkakataon yun na may ibang taong nagsabi ng eksaktong bagay na matagal ko nang nararamdaman. Unang pagkakataon yun na may nagsabi sa akin ng mga salitang gusto kong sabihin sa iba. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo lang ako sa pintuan ng pantry habang tahimik na nakaupo pa rin si Joanne sa sahig. Kung tutuusin, pwede naman akong umalis. Pwede akong magkunwaring wala akong nakita. Mas madali yun. Mas komportable. Pero may kung anong pumigil sa akin. Marahil dahil nakita ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang nakikita sa sarili ko. Yung klaseng pagod na hindi nadadaan sa tulog. Dadagdagan ko sana ng kape. Bahagya siyang napatingin sa akin. Ano? Itinaas ko ang hawak kong paper cup. Mukhang kulang pa yata eh. Napangiti siya ng konti. Hindi naman kape ang problema ko. Alam ko, sagot ko. Tapos tahimik kaming dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahan din akong umupo sa kabilang upuan. Hindi naman masyadong malapit pero hindi rin malayo mula sa kanya. Sapat lang para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa, Mama Mia. Makalipas ang ilang segundo, siya rin ang unang nagsalita. Hindi naman ako madalas umiyak. Pareho pala tayo. Sabi ko na siyang nagpatingin sa kanya sa akin. Talaga? Oo. Pero kapag umiiyak na ako, ibig sabihin puno na. Mahina siyang natawa. Parang eksperto ka ata, Nico. Hindi naman. Veterano lang. Sa pagkakataong yun ay mas lumawak ng konti ang kanyang ngiti. Hindi niya sinabi kung bakit siya umiiyak. Hindi rin naman ako nagtanong. May mga pagkakataong hindi mo kailangang malaman ang buong kwento para maintindihan ang nararamdaman ng isang tao. Minsan sapat nang makita mong nahihirapan siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumayo siya. Mukhang okay na ako, sabi niya. Sigurado ka? Hindi. Natawa ako. At least honest ka. Pagod lang ako. Tumango ako at sinabi kong pareho kami. Bago siya umalis, tumigil siya sa may pintuan. Nico, salamat ah. Wala naman akong ginawa. Bakit ka nagpapasalamat sa akin?
Minsan kasi yun mismo ang kailangan ko. Pagkatapos ay mahina siyang ngumiti at umalis na. Naiwan akong nakatingin sa pintuan at hindi ko maipaliwanag na dahilan, Mama Mia, pero pakiramdam ko mas marami kaming napag-usapan kesa sa totoong dami ng salitang binitawan namin. Mula noon, mas madalas na kaming nagkakasalubong, hindi dahil sinasadya namin. Talagang maliit lang ang mundo sa loob ng ospital. Minsan sa cafeteria kami nagkikita, minsan naman sa elevator. Minsan sa hallway habang may bitbit akong toolbox at may hawak naman siyang mga charts ng pasyente. At habang tumatagal, napapansin kong kakaiba si Joanne. Hindi dahil maganda siya. Ang totoo, maraming mga magagandang nurses sa ospital. Hindi rin dahil mabait siya. Dahil marami rin namang mga mababait sa ospital. Kundi dahil kahit gaano siya kaabala, may oras pa rin siya para sa ibang tao. Isang umaga, nakita kong lumuhod siya sa harap ng batang pasyente na umiiyak. Takot daw kasi yung bata sa injection, Mama Mia. Halos 20 minuto niyang kinausap yung bata. Nagkwento pa siya tungkol sa paborito niyang cartoon. Hanggang sa tuluyan na nga itong kumalma. Pagkatapos noon ay tsaka pa lang niya ginawa ang kanyang trabaho. Napalingon ako. Napailing ako. Ang haba ng pasensya mo. Napalingon siya. Ha? Yung kanina? Ngumiti siya at alam na niya agad kung anong ibig kong sabihin. Takot lang yung bata. Pero pwede mo naman yung minadali dahil marami ka pa rin namang trabaho, di ba? Oo. Mas mabilis nga pag minadali ko. Exactly. Sabi ko sabay tango. Pero kapag ginawa ko yun, hindi ibig sabihin na yun na yung tama. Hindi naman dahil mabilis mong natapos ang trabaho mo, tama na ang ginagawa mo. Nurse ako. Ang mga nurses, nag-aalaga. Hindi ko alam kung bakit pero tumatak agad sa isip ko ang sinabi niyang yun. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kaming naging magkaibigan. Hindi naman kami yung tipong araw-araw na nagkikita o araw-araw na magkausap. Hindi rin kami yung tipong magkasama palagi. Pero sapat para hanapin namin ang isa't isa kapag pareho kaming may break. Isang gabi, pareho kaming nasa rooftop ng ospital. Paborito kong tambayan yun kapag gusto kong mapag-isa. Nagulat pa nga ako nang makita ko siya dun eh. Ikaw lang pala. Napalingon siya. Dito ka rin tumatambay? Lumapit ako sa may railings. Tahimik naming pinapanood ang ilaw ng buong lungsod. Alam mo, Nico, minsan naiisip ko. Sabi niya pero hindi niya tinuloy. Naiisip ang ano. Ang daming taong gumagaling dito. Tumango ako. Pero ang dami ring empleyadong unti-unting napapagod. Kasama na ba tayo doon? Natatawa kong tanong. Medyo lang? Sigurado ka? Okay, kasama nga tayo doon, sobra-sobra. Tapos ay tumawa siya, Mama Mia. Yung tawa niya kahit hindi masaya, ewan ko pero parang musika sa aking tenga. Habang tumatagal, mas marami akong nalalaman tungkol kay Joanne. Dalawa silang magkapatid, panganay siya. Siya ang nagpapaaral sa bunso niyang kapatid na nasa kolehiyo. Siya rin ang tumutulong sa maintenance na gamot ng nanay niya. At halos lahat ng overtime niya, diretso padala sa pamilya niya. Pamilyar, masyadong pamilyar. Parang may salamin sa harapan ko. Napansin mo,
Tanong niya minsan. Na ano? Pareho tayo. Hindi naman sabi ko. Oo kaya? We, san banda? Pareho tayong takbuhan ng lahat. Napatahimik ako dahil tama siya, Mama Mia. Kapag may problema ang pamilya ko, ako. Kapag may emergency sa trabaho, ako. Kapag may kailangang gumawa ng extra shift, ako. Parang hindi ako marunong tumanggi. At mas nakakainis. Alam ko yun pero ginagawa ko pa rin. Isang araw tumawag ang kapatid kong si Karen. Tanghali na noon. Sakto na nasa lunch break ako. Kuya, ano yun? Nakakahiyaman pero napapikit ako. Alam ko na agad. Pera na naman to. Magkano na naman kaya? Kailangan ko sana ng pambayad sa laptop ko, kuya. Nasira kasi. Kailan nasira? Kagabi. Di ko nga alam kung anong nangyari. Magkano naman daw? Humigit kumulang 12,000. Halos mabilaukan ako sa kinakain kong mumurahing siomai. 12,000? 12,000? Opo, yun po yung sabi ng technician na tumingin. Tahimik ako. May natitira pa akong ipon pero para yun sana sa sarili kong mga plano. Unang beses sa maraming taon na gusto kong bumili ng sarili kong motorsiklo. Hindi dahil luho, kundi dahil pagod na talaga akong mag-commute, Mama Mia. Kuya, tawag niya sa atensyon ko. Naghihintay siya. Alam kong naghihintay siya ng oo. Gaya ng lagi. At gaya ng dati. Okay, sige. Hahanap ako ng paraan. Salamat, kuya. Agad siyang nagbaba ng tawag. Hindi man lang siya nagtanong kung kaya ko ba, kung may matitira pa ba sa akin, kung gusto ko rin bang bumili ng bagay na para sa sarili ko. Hindi ko napansing tahimik palang nakaupo si Joanne sa kabilang mesa. Narinig niya pala ang buong eksena ko sa cellphone. Pagkababa ko ng phone ko ay tumingin siya. Magkano ulit yun? Napakunot noo ako. Ano? Yung tinawag sa'yo ngayon lang, magkano na naman? Napatawa ako. Halata ba? Sobra. Napapailing siya. Nico, kailan mo ba huling pinili ang sarili mo? Hindi ako nakasagot sa tanong na yun. Kasi ang totoo, hindi ko na rin maalala. At marahil, yun mismo ang tanong. Baka hindi ko pa talaga napipili ang sarili ko. Pagkatapos ng shift namin, dahil sabay itong natapos ay sabay rin kaming naglakad palabas ng ospital. Tahimik ang paligid. Kukunti na lang ang mga sasakyan. Biglang nagsalita si Joanne. May sasabihin ako sa'yo. Sige, ano yun? Baka ma-offend ka. Subukan mo ako. Di ka ma-offend? Tignan natin. Pero paano natin malalaman kung hindi mo sasabihin? Huminga siya ng malalim. Nico, sa tingin ko, ginagamit ka nila. Huminto ako sa paglalakad. Napatingin ako sa kanya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil yun ang eksaktong bagay na matagal ko nang iniiwasang marinig. Hindi naman. Hindi talaga Pamilya ko sila. Tumango siya pero alam kong hindi kumbinsido. Nico, kapag may kailangan sila, ilang minuto bago kanila tawagan. Napatahimik ako. O diba?
Pagkatapos ay itinanong niya ang pinakamasakit na tanong. Kapag ikaw ang may kailangan, sino ba sa kanila ang tinatawagan mo? Hindi ulit ako nakasagot, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon na pagtanto kong wala akong maisip na pangalan. Hindi si Karen na kapatid ko, hindi si Mama, hindi ang mga pinsang tinutulungan ko. At habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, may isang katotohanang pilit na sumisilip sa isip ko. Baka tama si Joanne. Baka matagal na akong nagbibigay nang hindi ko napapansing wala na talagang natitira ni singkong duling para sa sarili ko. May mga salitang mas tumatatak kapag galing sa taong wala namang intensyong manakit. Pero masakit pa rin. Hindi dahil mapanlait, kundi dahil totoo ang kanyang sinabi. Sa tingin ko, ginagamit kanila. 3 araw na paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Joanne. Sa bawat tawag ng pamilya ko, sa bawat mensaheng nagsisimula sa, Nico, favor lang sana. Sa bawat pagkakataong ako na naman ang unang hinahanap. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako naapektuhan. Siguro dahil sa unang pagkakataon, may taong tumingin sa sitwasyon ko mula sa labas. At nakita niya ang matagal ko ng pilit na binabaliwala. Lunes ng umaga, katatapos ko lang mag-inspeksyon ng generator nang lapitan ulit ako ni Marvin. Pre, libre ka ba sa Friday? Bakit? Anong meron? Tanong ko. Birthday ng anak ko eh. Ngumiti ako. Talaga? Ilang taon na? 5 years old na. Bilisan mong umuwi pagkatapos ng shift mo. Tapos, pumunta ka dun. Syempre naman, masaya akong pumayag. Si Marvin ang isa sa iilang tao sa ospital na hindi lang lumalapit kapag may kailangan. Kapag may bonus ako, siya ang unang bumabati. Kapag may sakit ako, siya ang kusang bumibili ng lugaw. Hindi siya perpekto pero marunong siyang magbalik. At malaking bagay na yun. Kaya dahil doon, tunay na kaibigan ang tingin ko sa kanya. Bandang 10:00, may emergency sa dialysis unit. Tumigil ang isa sa mga backup monitor. Agad akong tumakbo. Halos 1 oras din bago namin naayos ang problema. Paglabas ko, hingal na hingal ako. Sinalubong ako ni Joanne na may hawak na malamig na bote ng tubig. Oh, para sa'yo. Napakunot noo ako. Bakit? Kasi mukhang malapit ka ng matunaw. Natawa ako. Kailan mo pa binili to? Kanina. Para sa akin ba to? Tumango siya. Hindi ko agad tinanggap. Hala, baka may kapalit to Sabi ko na siyang nagpatawa sa kanya ng malakas. Grabe ka? Para tubig lang iisipin mong may kapalit agad? Nasanay lang ako. Nasanay saan? Nasanay ako na kapag nagbibigay ako, may kasunod na hinihinging pabor. Unti-unting nawala ang ngiti niya. Kawawa ka naman. Parang biro niya iyong sinabi pero ramdam kong nalungkot siya. Hindi ko alam kung nalungkot siya dahil naaawa talaga siya sa akin o nakikita din niya ang sarili niya sa akin. Tinanggap ko yung tubig at nagpasalamat sa kanya. Tinanong ko siya kung totoo bang wala siyang kailangan. Ang sabi niya, oo. Sigurado? Tumango siya. Naisip ko lang na baka nauuhaw ka. Kasi syempre, may emergency sa trabaho mo, 'di ba? Simple. Napakasimple pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Kailan nga ba ang huling may gumawa ng isang bagay para sa akin nang wala lang? Lumipas ang mga araw, mas dumalas ang sabay naming pagla-lunch break ni Joanne.
Hindi dahil pinag-uusapan namin o nagkakataon lang. O baka pareho lang kaming sanay kumain ng huli para mauna yung ibang tao. Ikaw muna, sabay naming sinabi habang pareho naming itinutulak ang uling peraso ng fried chicken sa gitna ng mesa. Napatawa kami. O ayan, sabi ko. Pareho na naman. Ikaw na. Hindi, ikaw na. Sa huli ay hinati na lang namin. Mas madali pa yon. Alam mo, hindi kailangan na laging may isang magsakripisyo, sabi niya. Napaisip ako, ganun din kaya sa buhay? Hindi ba pwedeng parehong nagbibigay at pareho ring tumatanggap? Isang Miyerkules ng gabi, halos tapos na ang shift namin. Tahimik ang pediatric ward, karamihan sa mga bata ay tulog na. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong bukas ang pintuan ng playroom. May ilaw, kaya sumilip ako. Nandun si Joanne, nakaupo siya sa sahig. May 3 batang pasyente sa paligid niya. Nagkukwento siya. Hindi siya gumagamit ng libro at hindi rin siya humahawak ng cellphone. Sarili niyang kwento. At pagkatapos, natutunan ng maliit na ibon na hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Tahimik na nakikinig ang mga bata sa kanya. May isang batang babae na may suwero sa kamay, nakangiti. May isang batang lalaki na kanina lang ay umiiyak dahil sa chemotherapy. Ngayon tahimik na nakasandal kay Joanne. Hindi ko na malayang mahigit 10 minuto na pala akong nakatayo sa labas. Hanggang sa matapos siya. Paglabas niya, nagulat pa siya nang makita niya ako. Kanina ka pa dyan? Konti lang. Narinig mo? Lahat. Namula siya. Naiinis ako. Kasi nakakahiya eh. Anong nakakahiya? Alam mo kasi, Nico, mahilig akong gumawa ng kwento. Magaling ka nga eh. Hindi imbento lang lahat ng yun. Umiling ako. Hindi naman mahalaga kung imbento yun. Ang mahalaga, napangiti mo sila. Tumingin siyang muli sa playroom. Alam mo Nico, kapag ngumingiti sila, parang gumagaan din ang pakiramdam ko. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong may isang bagay tungkol kay Joanne. Lagi siyang nakangiti sa ospital, pero kapag uwian na, parang biglang bumibigat ang mga balikat niya. Hindi siya dumidiretso sa terminal. Hindi rin siya agad sumasakay. Minsan napapaupo lang siya sa may waiting shed ng halos kalahating oras. Isang gabi, nilapitan ko siya doon. Hindi ka pa ba sasakay? Mamaya na. Bakit? Tinatamad pa ako eh. Ngumiti siya pero halatang hindi naman yun ang totoong dahilan. Hindi ko na lang siya pinilit na magsabi dahil baka hindi siya komportable. Kinabukasan habang nagkakape kami sa cafeteria ay bigla niyang tinanong, Nico, namimiss mo ba ang tatay mo? Napahinto ako. Matagal na simula nung may magtanong sa akin yan. Oo. Kahit iniwan niya kayo? Tumango ako. Nung bata pa ako, galit ako. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi napagod na rin akong magalit eh. Tahimik siya. Pagkatapos ay marahan din siyang tumango. Ikaw? Tanong ko. Napabuntong hininga siya, Mama Mia. Patay na si Papa. Napayuko ako. Sorry Okay lang. Matagal naman na yun. High school pa ako. Tapos si Mama, may sakit siya. Anong sakit?
kidney failure. Napatingin ako sa kanya. Kaya pala lagi akong nag-overtime? Tanong niya habang ngumingiti. Tumango ako. Kailangan 3 beses kada 1 linggo kasi yung dialysis niya. Tapos, may mga maintenance pa siyang gamot. Yung bunso kong kapatid, nasa college. Lahat ako gumagastos. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o malulungkot. Kaya pala, pareho kaming unang tinatawagan kapag may problema. Pareho kaming inuuna ang lahat maliban sa aming mga sarili. Ang kaibahan nga lang, hindi kailangang humingi ng awa si Joanne. Hindi rin siya nagreklamo. Kasi yung sa kanya, sabi niya responsibilidad daw Yung sa akin, pwede naman daw akong tumanggi. Lumipas ang 1 linggo. Biyernes na. Birthday ng anak ni Marvin. Pagkatapos ng shift, dumiretso kaming lahat sa bahay nila. Masaya yung salu-salo, Mama Mia. May karaoke, may mga batang nagtatakbuhan, may simpleng handaan. Habang nagkukwentuhan kami, napansin kong tahimik lang si Joanne sa isang sulok. Lumapit ako. Hindi ka ba kumakanta? Napailing siya. Ikaw? Hindi rin. Tama. Baka umuwi lahat ng bisita kapag kumanta tayong dalawa. Napatawa siya. Pero maya-maya ay napansin kong bigla siyang napahawak sa kanyang noo. Joanne, anong problema? Wala, ayos lang ako. Namumutla ka Hindi, pagod lang siguro ako. Bago pa siya makatayo ay bigla siyang nawalan ng balanse. Agad ko siyang nasalo at naisigaw ko ang pangalan niya. Dahil doon ay nagkagulo ang lahat. Tinawag namin ng doktor na kapitbahay ni na Marvin. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi nitong sobrang baba daw ng blood sugar ni Joanne. At halos 2 araw na pala siyang kulang sa tulog, Mama Mia. Habang nagpapahinga siya dun sa kwarto ng anak ni Marvin, may dumating na tawag sa cellphone niya. Paulit-ulit iyong nagri-ring. Mama yung nakalagay sa pangalan ng tumatawag. Hindi naririnig ni Joanne. Nag-aalangan ako kung sasagutin ko ba yun, pero nang tumawag ulit, ay napagdesisyonan kong pindutin yung answer button. Hello? Isang parang dalagang boses ang sumagot. Ate? Napakunot noo ako. Hindi ang ate mo ang kausap mo. Sino po kayo? Kaibigan niya. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi. Pwede po bang sabihin mo kay ate na wag na muna siyang magpadala ng pera ngayong buwan? Nagulat ako. Bakit? Kasi nung dumalaw sa kanya yung pinsan namin, nakita raw nito na wala na raw kahit na anong pagkain dun sa dormitoryo ni ate. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi pa niya alam na alam ko na. Pero lagi na lang sinasabi sa amin na busog siya kapag tinatanong namin siya kung kumakain na ba siya. Napapikit ako, Mama Mia. At sa sandaling yun, naunawaan ko kung bakit lagi na lang pagod si Joanne. Hindi lang siya nagbibigay ng oras, hindi lang lakas, kundi pati sarili niyang pagkain isinusuko na niya. Hindi para sa luho, kundi para mabuhay ang mga taong mahal niya. At habang nakatingin ako sa pintuan ng silid kung saan siya nagpapahinga, may tanong na unti-unting nabuo sa isip ko. Kung pareho kaming sanay magsakripisyo,
May magpapaalala rin kaya sa aming dalawa na karapat-dapat din kaming alagaan? Hindi ako mapakali noon buong gabi. Paulit-ulit kong naaalala ang sinabi ng kapatid ni Joanne. May mga tao talagang ganon. Kahit sila na ang nagugutom, sasabihin pa rin nilang okay lang. Kahit sila na ang unti-unting nauubos, pipilitin pa rin nilang ngumiti. At ang mas masakit, madalas wala man lang nakakapansin sa pagod nila. Kinabukasan maaga akong pumasok. Nasa locker area pa lang ako nang makita akong dumating si Joanne. Na para bang walang nangyari kagabi. Nakahawak na naman siya ng clipboard. Nakangiti na naman. Nagulat pa siya nang makita ako. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Sabi ko. Umiling siya. Okay na ako, Nico. Talaga? Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Bakit? Kunot noon niyang tanong. Mukha kang 3 oras lang natulog eh. Actually, 2 lang. Sabi niya habang napangiti. Alam mo, napaka-imposible mong babae ka. Hindi ah. Kaming mga nurses, sanay sa ganung tulog. Bandang 10:00 ng umaga, nagkasabay ulit kami sa cafeteria. Napansin kong isang pandesal at kapilang ang nasa tray niya. Yan lang kakainin mo? Busog na ako eh. Sagot niya. Hindi ko napigilang mapangiti ng mapait. Narinig ko ang linyang yun. Hindi mula sa kanya kundi sa kapatid niya. Umupo ako sa tapat niya. Tikman mo nga tong ulam ko. Ayoko. Bakit? May baon din ako, Nico. Nasaan? Itinaas niya ang pandesal. Napailing ako. Hindi ba't sinabi mong busog ka? Oo. Bakit isang pandesal lang pala ang baon mo? Sa gusto ko lang. Tahimik akong tumingin sa kanya. Alam kong nagsisinungaling siya pero ayokong mapahiya siya. Tumayo ako. Hoy Nico, saan ka pupunta? Babalik lang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ako na may isa pang tray. May mainit na sabaw, kanin, gulay at inihaw na manok. Napatingin siya rito. Nico, hindi ko yan kayang bayaran. Bakit? Sino bang naniningil? Ayokong may utang ako. Good, kasi wala ka naman talagang utang. Napailing siya. Nico, wag mo akong sasanayin. Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko ang kutsara at nilagay sa harap niya. Hindi kita sinasanay, Joanne. Pinapaalala ko lang na pwede ring may mag-alaga sa'yo. Bigla siyang natahimik at napayuko. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas hanggang sa mahina niyang sinabi. Hindi ako sanay eh. Mula sa araw na yun, Mama Mia, mas naging mapagmatsyag ako pagdating kay Joanne. Hindi para bantayan siya, kundi para masiguradong hindi niya nakakalimutang alagaan ang sarili niya. Kapag hindi siya nakakakain dahil sa dami ng pasyente, sinasabihan ko siya. Kapag overtime na naman siya kahit hindi kailangan, pinapaalala kong umuwi at matulog din. Minsan nakikinig siya, minsan naman hindi. At kapag hindi, naiinis talaga ako. Pwede ba, Joanne? Hindi ka robot ah? Sabi ko minsan habang magkasabay kaming naglalakad sa hallway. Natawa siya. Alam ko po. Hindi mo yata alam eh. Nico, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Alam ko naman yun. Pero hindi mo rin pwedeng pabayaan ang sarili mo. Sino na lang ang tutulong sa kanila kapag may nangyaring masama sa'yo? Tahimik siya at walang naisagot. Lumipas ang ilang araw hanggang sa dumating na ang araw ng sweldo. Karaniwan, wala pang 2 araw halos ubos na agad ang pera ko. May padala sa bahay, may hulog sa kung kani-kaninong utang ni Mama,
may bayad sa kuryente, may grocery. Pero bago pa man ako makapag-budget, tumawag na naman ang kapatid kong si Karen. Kuya, nakakahiya man ulit pero wag mong sabihing may kailangan ka na naman. Kailangan sana namin ng pangdagdag pambayad sa down payment ng motor ni Mark, kuya. Motor? At sino namang Mark na yan? Boyfriend ko. Yung motor kasi kailangan niya raw sa trabaho niya eh. Natahimik ako. Pakiramdam ko pati ingay ng electric fan sa opisina ay nawala. Karen, bakit ako ang magbabayad sa motor ng boyfriend mo? Kuya, hindi naman sa ganun. Naisip lang kasi namin na baka makatulong ka. Baka matulungan mo kami. Karen, hindi ko responsibilidad yung boyfriend mo. Biglang natahimik ang kapatid ko. Parang hindi niya inaasahang maririnig yun mula sa akin. Kuya, pasensya na. Akala ko lang kasi. Hindi ko kayang maglabas ng pera ngayon, Karen. Sabi ko at huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sabay kong ginawa ang dalawang bagay na hindi ko inaakalang magagawa ko. Ang tumanggi sa pabor na hinihingi at ang magbaba na una ng tawag. Hindi naging maganda ang reaksyon ng pamilya ko, Mama Mia. Maya-maya lang ay tumawag ang nanay ko. Anak, bakit mo naman tinanggihan ang kapatid mong humihingi ng tulong sa'yo? Ma, para sa boyfriend niya yun. Alam ko. Ma, may sarili rin naman akong buhay. Natahimik si Mama. Pagkatapos ay narinig ko ang malalim na buntong hininga ng nanay ko. Nagbago ka na, Nico. 3 salita. Nagbago ka na. Pero parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ko. Noong una, gusto kong humingi ng tawad. Sabihin ko na lang na ako na ang bahala. Pero naaalala ko ang sinabi ni Joanne. Kailan mo huling pinili ang sarili mo? Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagbago, Ma. Napagod lang siguro. Pagkatapos noon ay ako na ang tahimik na nagbaba ng tawag. Buong araw wala ako sa sarili ko, Mama Mia. Pakiramdam ko may nagawa akong malaking pagkakamali. Pakiramdam ko ako ang kontrabida. Pakiramdam ko makasarili ako. Hanggang sa napansin yun ni Joanne. Nico, halika. Sabi niya at sumunod ako sa kanya. Dinala niya ako sa rooftop kung saan kami tumatambay paminsan-minsan. Tahimik kasi doon at mahangin. Parehong lugar kung saan minsan kaming nagkakwentuhan. Anong nangyari? Mukha kang balisa eh. Kwento ko ang lahat. Mula sa tawag ni Karen hanggang sa sinabi ng nanay ko. Pagkatapos kong magsalita ay tahimik lang siya. Galit ka ba sa akin? Tanong ko. Ano? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi tumanggi ako. Bakit ako magagalit sa'yo? Ako ba tinanggihan mo? Tingin mo ba, Joanne, masama akong anak? Hindi siya sumagot. Sa halip ay may itinuro siyang maliit na halaman na tumutubo sa paso sa sulok ng rooftop na yon. Nakikita mo ba yan? Kapag araw-araw mong pinutol ang dahon yan, pero hindi mo dinidiligan, anong mangyayari? Matutuyo. Kahit gusto pa nitong mabuhay. Tumango siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nico, hindi ka bangko. At lalong hindi ka rin ATM. Hindi mo responsibilidad ang bawat problema ng lahat ng tao sa paligid mo. Tumulong ka kung kaya mo. Pero wag naman to the point na uubusin mo na ang sarili mo.
Dahil kapag ikaw ang tuluyang naubos, wala ka nang maibibigay kahit kanino. Familiar, di ba? Yan naman talaga ang sinabi mo sa akin. Kailangan kong alagaan ang sarili ko dahil kapag may nangyari sa akin, sino na lang mag-aalaga sa kanila? Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko na malayang namumuo na pala ang mga luha sa mga mata ko. Doon ko naisip na pareho pala kaming dalawa ni Joanne. Pareho naman pala naming alam kung ano yung dapat at hindi namin dapat na ginagawa. Kaya lang, pareho din kaming nahihirapang tumanggi at humindi sa mga taong mahalaga sa amin. Bandang 6:00 ng gabi, pauwi na sana kami. Biglang may sumigaw mula sa emergency entrance. "Nurse! Tulong!" Agad kaming napalingon. Isang matandang lalaki ang halos buhat-buhat ng anak niya. Hirap na hirap itong huminga. Walang pag-aalinlangang tumakbo agad si Joanne. Ako naman tumulong magbukas ng emergency access. Sa gitna ng kaguluhan, napansin kong hinawakan ni Joanne ang kamay ng matanda. "Sir, tingnan niyo lang po ako ha. Nandito po ako." Kalmado ang boses niya. Hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. At dahil doon unti-unti ring kumalma rin yung pasyente. Habang pinagmamasdan ko siya, may isang bagay akong napagtanto. Hindi lang mabuting nurse si Joanne. May kakaiba din sa pag-aalaga niya sa tao. Parang bawat pasyente ay pinaparamdam niyang mahalaga sila. At doon ko naisip, ganito siguro ang pakiramdam kapag may taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Sa mismong sandaling yun, hindi ko na kailangang tanungin ang sarili ko. Alam ko na, Mama Mia. Alam ko na unti-unti na akong nakukulog kay Joanne. Hindi ko lang alam kung anong magiging desisyon ko sa realisasyon kong yun. Hindi ko sinabi agad kay Joanne ang nararamdaman ko. Hindi dahil naduduwag ako, kundi dahil alam kong hindi pa yun ang tamang panahon. Marami pa siyang iniisip. May nanay siyang kailangang alagaan, may kapatid siyang pinag-aaral. May trabaho rin siya na halos ubusin na ang buong lakas niya. Ayokong dumagdag sa bigat ng pasan niya. Kung may gusto man akong gawin, yun ay ang pagaanin kahit konti ang mga araw niya. Lumipas ang halos 1 buwan. Mas naging magaan ang samahan naming dalawa. Hindi pa rin kami araw-araw na magkasama pero naging bahagi na kami ng normal na routine ng isa't isa. Kapag pareho kaming night shift, sabay kaming nagkakape bago magsimula ang trabaho. Kapag day shift naman, nagkakasabay kaming kumain bago umuwi. Minsan, wala naman kaming pinag-uusapan. Tahimik lang. At nakakatawa dahil hindi awkward ang katahimikan para sa akin kapag siya ang aking kasama. Isang Martes ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga ilaw sa laboratorio, ay tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Hindi ko sinagot, pero tumunog ulit ito. At ulit pa. Napabuntong hininga ako bago ko pindutin yung answer. "Hello, Ma. Nico, pwede ba kitang makausap?" "Sige." May kakaiba sa boses niya. Mas mahina, mas maingat. Nakokonsensya ako. Napakunot noo ako sa sinabi niya. "Bakit naman po?" "Tungkol nung nakaraan." "Tama ka, Nico. Sanay kaming ikaw ang una naming nilalapitan. Hindi namin napapansin na baka napapagod ka na rin." Napahawak ako sa wrench na dala ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Yung kapatid mo, nakausap ko siya. Umiiyak siya. Sabi niya, ngayon lang daw niya naisip na ni minsan, hindi ka naman pala humingi ng kahit na ano mula sa amin. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Naisip kong sa wakas, napansin din nila.
Hindi kita pipilitin anak, pero gusto kong malaman mo na hindi lang kita naaalala kapag may problema. Napapikit ako, Mama Mia. Hindi man nabura ang lahat ng sama ng loob ko, may maliit na bahagi sa puso ko ang gumaan. Pagkatapos ng tawag ay napansin kong nakangiti ako. Himala! Sabi ng boses mula sa likuran ko na siyang ikinalingon ko. Si Joanne. May hawak na 2 tasa ng kape. Anong himala? Tanong ko. Ngumiti ka? Bakit hindi ba ako ngumingiti? Ngumingiti pero madalas parang may iniisip eh. Inaasar mo ba ako? Hindi ah. Eto, kape. Sabi niya habang inaabot sa akin ng 1 tasa. Teka, hindi ba dapat ako ang bumibili? Bakit? Kasi ikaw na ang bumili nung tubig para sa akin noon. Nico, alam mo ba kung anong problema mo? Hindi ka marunong tumanggap ng binibigay sa'yo. Hindi ah. Talaga? Bakit tuwing may ibibigay ako sa'yo parang nahihiya ka? Napaisip ako. Tama siya. Sanay akong nagbibigay, pero kapag ako ang binibigyan, parang may utang na agad akong nararamdaman. Parang kailangan ko agad itong suklian. Parang bawal akong tumanggap nang wala akong ibinabalik. Nakakapanibago lang. Mahina akong sagot. Ngumiti siya. Hindi lahat ng kabutihan may kapalit na hinihingi. At isa pa, likas ka naman talagang mabuti din sa akin, Nico eh. Naaalala mo pa ba yung pinakain mo ko? Ha? Nung hinimatay ako dun sa birthday ng anak ng kasama mo? Si Marvin ba yun? Tapos kinabukasan, pinakain mo ko dahil pandesal at kape lang ang kinakain ko? Napangiti ako. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na kahit wala naman kaming espesyal na relasyon ni Joanne, para bang inaalagaan na rin namin ang isa't isa. Lumipas ang ilang mga araw, mas naging maayos ang pakiramdam ko. Unti-unti kong tinatanggap na hindi ko kailangang sagutin ang lahat ng problema ng pamilya ko. At nakakagulat, hindi naman sila tumigil sa pagmamahal sa akin. Siguro kailangan lang talaga nilang makita na may hangganan din ako. Isang hapon nadatnan kong tahimik si Joanne sa nurse's station. Nakatingin lang siya sa cellphone niya. Joanne, okay ka lang? Tumango siya. May balita. Maganda ba? Na-approve, Nico. Anong na-approve? Yung application ko. Anong application? Huminga siya ng malalim. Sa hospital sa Saudi. Parang may biglang tumigil sa paligid. Hindi dahil ayokong umunlad siya, kundi dahil hindi ko inaasahan yun. Kailan ka nag-apply? Mga 6 na buwan nang nakakaraan. Bago pa tayo naging magkaibigan. Tahimik akong tumango. Sana, Nico, congratulations ang una mong sabihin sa akin. Napilitan akong ngumiti. Congrats. Totoo ba yan? Oo. Tingin mo ba bagay sa akin na mag-nurse sa ibang bansa? Tingin ko deserve na deserve mo. Ngumiti siya, pero hindi naman ganun kasaya ang ngiti niya. Parang may kulang. Kinagabihan, sabay kaming naglakad palabas ng ospital. Tahimik. Ako ang unang nagsalita. Gusto mo ba talagang umalis, Joanne? Gusto? Sigurado ka? Hindi. Ang gulo mo. Alam mo kasi, Nico, mahal ko naman ang trabaho ko dito eh. Mahal ko rin ang mga pasyente ko. Pero kailangan ko ring isipin ang kinabukasan ng kapatid ko.
ang gamot ng mama ko. Tumango ako. Naiintindihan ko. Tingin mo ba makasarili ako, Nico? Hindi Bakit mo naman naitanong yon? Alam mo kasi, Joanne, ikaw nga ang pinaka-selfless na taong nakilala ko Kung ngayon naman, pipiliin mo ang pamilya mo, pipiliin mo ang kinabukasan ninyo, hindi yun pagiging makasarili Pagiging practical yun. At saka matagal ka na rin namang tumutulong sa iba. Salamat sa pag-intindi ni Nico. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang proseso ng interviews niya online. Medical examinations, requirements, training. Mas naging abala siya. Mas madalang kaming magkasabay kumain. Mas maikli ang usapan, pero sa bawat pagkikita, hindi nawawala ang simpleng tanong. Kamustahan? Kung ilang oras ang tulog, kung kumain na ba, kung nag-break na ba. Simple lang, pero yun ang naging paraan namin ng pag-aalaga sa isa't isa. Isang gabi, halos 10:00 na noon. Pareho kaming tapos na sa shift. Habang naghihintay ng masasakyan sa labas ng ospital ay biglang umulan. Malakas na malakas. Wala kaming dalang payong. Napatawa si Joanne. Grabe ang timing Tumayo kami sa ilalim ng maliit na waiting shed. Tahimik naming pinapanood yung ulan. Mamimiss mo ba ako, Nico? Bigla niyang tanong. Bakit mo naman naitanong yan? Kapag ba natuloy ako dun sa ibang bansa, mamimiss mo ako? Huminga ako ng malalim. Joanne, may mga taong nakikilala mo lang sandali, pero hindi mo nakakalimutan habang buhay. Hindi siya nagsalita. Matipid lamang siyang ngumiti sa akin. At sa pagkakataong yun, may gusto na sana akong sabihin. Gusto ko na sanang sabihin sa kanya na mahal ko siya, na handa akong maghintay, na gusto kong subukan naming dalawa. Pero bago pa man ako makapagsalita ay tumigil na ang isang jeep sa harapan namin. Uy, may jeep na, sabi niya. Tumango lang ako, tapos tumayo siya. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon sa akin. Nico, salamat Para saan? Sa pagpapaalala na pwede din pala akong alagaan. Hindi na siya naghintay ng sagot ko. Sumakay na siya sa jeep. At habang unti-unting lumalayo yung sinasakyan niya, napagtanto kong hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Pero natatakot din akong sabihin, Mama Mia. Dahil paano kung ang taong gusto kong manatili ay kailangan talagang umalis para matupad ang mga pangarap niya? May mga pagkakataong gusto mong pigilan ng isang tao. Hindi dahil makasarili ka, kundi dahil alam mong kapag umalis siya, may bahagi ng araw mo na hindi na magiging katulad dati. Ganito pala ang pakiramdam, Mama Mia. Parang unti-unting nawawala ang isang bagay na hindi mo namamalayang naging bahagi na pala ng araw-araw mong buhay. Pagkatapos ng gabing yun ay mas naging abala si Joanne. Halos araw-araw siyang may inaasikasong requirements. Mga dokumento, mga online orientation at kung ano-ano pa. Paminsan-minsan ay inaabutan pa siya ng madaling araw sa ospital. Minsan nga, nadatnan ko siyang nakatulog sa lounge ng nurses. May folder pa sa kandungan niya. May salamin na nakasabit sa kwelyo. Tahimik akong lumapit. Kinuha ko ang manipis na kumot na nakatiklop sa isang upuan at marahan ko yung pinatong sa balikat niya. Hindi ko siya ginising. Paglingon ko sana para umalis na ay mahina siyang nagsalita. Gising ako no? Kala mo ba tulog ako? Hindi ka ba natulog? Sandali lang. Kumain ka na ba? Natawa ako. Ako pa ba tinatanong mo kung kumain ako? Ikaw nga tong mukhang pagod na pagod dyan
Mama Mia, habang papalapit ng papalapit ang araw ng alis niya ay mas marami kaming napag-uusapan. Hindi tungkol sa pag-ibig, hindi tungkol sa relasyon, kundi tungkol sa mga pangarap na matagal na naming isinantabi. Isang gabi habang magkasabay kaming naglalakad papunta sa terminal ay tinanong niya ako, kung hindi problema ang pera, ano kaya ang gagawin mo, Nico? Ewan. Seryoso, hindi mo alam? Hindi eh. Ikaw ba? Kung hindi problema sa'yo yung pera, ano kayang gagawin mo? Siguro nagdoktor na ako, tapos nagbukas na ako ng maliit na klinik sa probinsya. Hindi cafe? Well, pwede ring may cafe, pero gusto kong may libreng mga blood pressure check-up, blood sugar check-up, ganun. Alam mo, ikaw lang yata ang may cafe na may BP at sugar aparatos. Pero practical yun, 'di ba? Kasi sa probinsya, hindi naman yun naaabot ng mga programa ng gobyerno. Nakakaawa kaya ang mga tao dun. Lalo na yung may mga sakit, pero hindi magawang magpagamot dahil hirap din sa pera. Mama Mia, habang nagkakausap kami ni Joanne, habang tinitignan ko siya ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko alam na may ganito kabuting babae. Samantala, unti-unti ring nagbabago ang buhay ko. Hindi na ako agad pumapayag sa lahat ng overtime. Hindi dahil tamad ako, kundi dahil gusto ko ring magkaroon ng oras para sa sarili ko. Nagsimula ako mag-jogging tuwing linggo. Binili ko na rin sa wakas ang second-hand na motorsiklong matagal ko nang pinag-iipunan. Nang makita yun ni Marvin ay halos hindi siya makapaniwala. Sa wakas, pre, akala ko habang buhay ka nang magko-commute. Ako nga rin eh, sabi ko. Deserve mo yan, pre. Simple ang sinabi niya tapos tinapik lang niya ako sa balikat. Isang Sabado, nagyaya si Joanne. May oras ka ba bukas? Meron naman, bakit? Samahan mo ko. Saan? Sa bahay? Sa inyo? Tumango siya. Gusto kong makilala ka ni Mama. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ka? Oo, kaibigan lang naman. Natawa siya. Natawa na rin ako. Oo nga, kaibigan nga naman. Kinabukasan bumiyahe kami papuntang Bulacan. Maliit lang ang bahay nila, Mama Mia. Luma pero malinis. May mga halaman sa harap. May sampayan sa gilid. At may amoy ng bagong lutong sinigang pagpasok pa lang namin. Siya na ba si Nico, Joanne? Isang matandang babae ang lumabas ng kusina, nakasuot ng simpleng duster. Payat pero napakainit ng ngiti. Opo, Ma. Ako ang yumuko at nagmano. Kawaan ka ng Diyos. Salamat, iho, ha? Po? Salamat sa pagiging kaibigan mo sa anak ko. Wala naman po akong, sabi ko habang napakamot sa ulo ko. Umiling siya. Alam mo, matagal na yang hindi umuuwing nakangiti. Napalingon ako kay Joanne. Ma naman eh. Totoo naman. Tahimik lang akong ngumiti habang kumakain kami ng tanghalian. Napansin kong magaan ang samahan nilang mag-ina. Nagbibiruan, nagtatawanan. Simple, hindi marangya pero punong-puno ng pagmamahalan. Bago kami umalis ay lumapit sa akin ang nanay ni Joanne habang nasa bakuran ng anak niya. Nico, huwag kang mag-alala. Bakit po? Kilala ko yung anak ko. Kapag may taong mahalaga sa kanya, hindi niya nakakalimutan. Parang gusto kong magtanong pero hindi ko nagawa, Mama Mia.
2 linggo na lang aalis na si Joanne. Halos buong ospital ay alam na yon. May simpleng padespedida pangang inihanda ang ibang mga nurses para sa kanya. May cake, may papansit, may mga biro at may mga litrato. Habang nagsasalita ang head nurse tungkol sa sipag ni Joanne, tahimik lang akong nakaupo sa likod. Pinagmamasdan siya. Masaya siya. Pero sa bawat ngiti niya ay may lungkot ding nakatago. Parang may mga bagay siyang nahihirapang iwan. Pagkatapos ng programa ay isa-isa nang nagsialisan ang mga tao. Naiwan na lang kaming dalawa sa may lobby. Nico, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Salamat. Alam mo, paulit-ulit kang nagpapasalamat sa akin. Kasi kulang yata ang salitang salamat para sa iyo eh. Nung una tayong nagkakilala, akala ko pareho lang tayo ng ibang tao. Akala ko kapag mabait ka sa akin, may gusto kang kapalit. Pero mali pala ako. Mula nung unang wala kang hinihinging kahit na ano. Hindi naman talaga kailangan, Joanne. Putol ko sa kanyang sinasabi. Alam ko, at yun ang dahilan kung bakit. Huminto siya na para bang may gusto pang sabihin pero hindi na niya itinuloy. Sa halip ay mahina niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi rin naman masyadong maluwag. Sapat lang para maramdaman kong totoo ang sandaling yon. At bago pa siya bumitiw ay ako na ang nagsalita. Joanne, kapag umalis ka, huwag kang mag-aalala sa akin ha. Dahil kung may itinuro ka man sa akin, yun ay kung paano ko alagaan ang sarili ko. Unti-unti siyang napangiti at sa unang pagkakataon nakita kong may luha sa kanyang mga mata, Mama Mia. Dumating ang araw ng flight ni Joanne. 5:00 ng umaga ang flight niya. 2:00 pa lang, nasa airport na kaming magkakaibigan niya mula sa ospital. May dalang maliit na maleta si Joanne, isang backpack, at isang folder na naglalaman ng lahat ng dokumentong ilang buwan niyang pinagpaguran. Tahimik lang kaming lahat. Si Marvin ang unang bumasag sa katahimikan. Uy, wag mo kaming kakalimutan ha. Ikaw nga ang unang makakalimot eh, sabi ni Joanne. Aba, ako pa ba? Hindi no? Nagtawanan kaming lahat pero pagkatapos ng tawanan ay bumalik ulit ang katahimikan. Hindi dahil wala nang mapag-uusapan kundi dahil papalapit na ang oras ng pamamaalam. Isa-isang niyakap ni Joanne ang mga kasamahan namin na naghatid din sa kanya. Hanggang sa ako na lang ang natira. Huminto siya sa harap ko. Nico, salamat. Alam mo bang ilang libong beses mo na yatang nasabi yun sa akin? Kulang pa. Baka nakalimutan kong pwede rin pala akong umasa sa ibang tao kung hindi dahil sa'yo, Nico. Tumawa ako at napailing. Tinuruan mo rin naman ako eh. Diba nga, pareho lang tayo? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Nico, ha? Oo naman. Pero ikaw din, ha? Alagaan mo ang sarili mo. Deal. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na ang flight niya. Habang papalayo siya sa boarding gate ay lumingon siya ng isang beses. Kumaway siya at kumaway din ako. At yun ang uling beses na nakita ko siya ng personal. Nagiba ang ospital matapos makaalis ni Joanne. Pareho pa rin naman ang trabaho, pareho pa rin ang mga pasyente, pareho pa rin ang mga ingay ng mga makina pero parang may kulang. Kapag lunch break, wala nang nagtatanong kung kumain na ba ako. Kapag overtime, wala nang nag-iiwan ng bote ng tubig sa workbench ko. Kapag pagod ako, wala nang nagsasabing, hindi mo naman kailangang akuin ang lahat. Nung una mahirap, pero sa halip na malungkot lang,
Ginawa kong paalala ang bawat itinuro niya. Unti-unti kong inayos ang buhay ko. Mas regular na akong umuuwi sa tamang oras. Mas madalas ko na ring dalawin si nanay. Mas madalas na rin kaming mag-usap ng kapatid ko nang hindi tungkol sa pera. Unti-unti natutong magtanong ang pamilya ko sa akin kung kamusta na ako. Simple, Mama Mia, pero malaking bagay para sa akin. 6 na buwan ang lumipas. Isang Sabado ng umaga, abala ako sa pagdidilig ng mga halaman sa maliit kong apartment nang tumunog ang cellphone ko. Video call. Si Joanne. Pagkasagot ko ay bumungad agad ang pamilyar niyang ngiti. Uy, mukhang tumaba ka. Natawa ako. Ikaw rin. Mas healthy ka na. Napansin kong mas maliwanag na ang mukha niya. Mas relax, mas payapa. Kumusta ka dyan? Tanong ko. Mahirap pero marami akong natututunan. Ilang oras ka na naman ba natutulog? 6 hours na po. Totoo? Oo. Good yan. Ikaw? Hindi na rin ako masyadong nag-overtime, sagot ko. Talaga? Himala. Mula noon ay naging regular ang pag-uusap namin. Hindi man araw-araw o oras-oras dahil pareho kaming may trabaho at pareho kaming may mga responsibilidad. Pero kahit gaano kami kaabala, may panahon pa rin kaming magkumustahan dalawa. Minsan 5 minuto lang, minsan naman kalahating oras. At sapat na yun. Lumipas ang halos 1 taon. Isang umaga pinatawag ako ng hospital director. Kinabahan pa nga ako. Akala ko may nagawa akong mali sa trabaho. Pagpasok ko sa opisina niya ay ngumiti siya. Congratulations, Nico. Po? Ikaw ang napili para maging head ng maintenance team. Malaki ang tiwala ng management sa'yo. Napansin nila ang sipag mo at ang paraan ng pakikitungo mo sa lahat. Paglabas ko ng opisina matapos ang magandang balita, ang una kong gustong tawagan ay si Joanne. Kaya agad ko siyang tinawagan. O bakit parang hinihingal ka? Tanong niya. Tumaas baba kasi ako sa hagdan eh. Bakit? Para may signal, alam mo naman tong ospital na to. Kapag video call, walang signal. O anong balita? Hindi na ako maintenance technician na lang. Pagkatapos ay bigla siyang napasigaw. Talaga? Congratulations, Nico! Narinig kong may mga kasamahan siyang napatingin din sa kanya. Natawa kami pareho. Alam mo, masaya ako. Kasi nung una tayong magkita, pakiramdam mo wala kang halaga kapag wala kang naibibigay. Ngayon nakikita mo na ang halaga mo kahit hindi mo ubusin ang sarili mo, 'di ba? Tignan mo, kung kailan ka hindi masyadong nag-overtime tsaka ka naman na-promote. Tahimik akong napangiti. Tama nga siya. Malayo na ang narating ko. 2 taon matapos siyang umalis ay umuwi si Joanne sa Pilipinas para sa 2 linggong bakasyon. Nagkita kami sa parehong waiting shed sa tapat ng ospital. Pareho kaming natawa dahil sa dami ng pwede naming pagkakitaan o yung meet up ba, dun talaga kami sa lumang waiting shed na yon. Dun sa waiting shed kung saan marami kaming mga alaala. At sa waiting shed na yun, Mama Mia, dun din kami nagkaaminan ng aming mga nararamdaman. Opo, matapos umuwi ng Pilipinas ni Joanne, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na yon. At sinabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi naman ako binigo ni Joanne, Mama Mia, dahil pareho din pala kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Pagkatapos naming magkaaminan ay sinulit namin ang 2 linggo. Pumupunta kami dun sa bahay ng mama niya at binibisita din namin ang nanay ko. Nagkakilala na ang mga pamilya namin sa isa't isa.
Kulang na lang kasal, sabi ng marami. Pero hindi pa napapanahon nung mga panahon na yun. Kasi kailangan pang tapusin ni Joanne ang kontrata niya. At magandang balita po ang sasabihin ko sa inyo, Mama Mia. Ngayong taon, October, nakatakda ang kasal naming dalawa ni Joanne. Uuwi na kasi siya ngayong July, Mama Mia, dahil tapos na ang kontrata niya. Napag-usapan na rin namin na dito na rin siya muli maghahanap buhay. Kasi nagtapos na rin naman sa kolehiyo yung kanyang kapatid. At Mama Mia, eto na rin ang sumasagot ngayon sa pangpadialysis at kung ano-ano pang mga pangangailangan ng mama niya dahil bukod sa nakapagtapos ito ng college, nakabingwit din ito ng AFAM at ngayon ay nasa Amerika na at doon na nagtatrabaho. Mama Mia, hindi ko man masasabing perpekto na ang ending namin dahil alam kong hindi pa ito ang ending, pero masasabi kong naging magaan at masaya ang buhay namin simula nung makilala namin ni Joanne ang isa't isa. At sa tingin ko, yun ang sukatan ng totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, kapag alam mo talagang itinadhana ng Diyos, hindi nakapagpapabigat ng damdamin, kundi nagpapagaan ng mga dalahin. At yun ang nararamdaman namin ni Joanne mula nung magkakilala kaming dalawa. Maraming salamat po, Mama Mia, at sana mabasa itong sulat ko bago pa man mag-October, bago pa man ang nakatakdang kasal naming dalawa ng magiging misis ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Nico. Ay, congratulations, Nico! Grabe naman! Wala bang paimbitasyon dyan? Charot lang. Congrats, Nico! Oo, 'di ba? Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Yun yata ang nababagay na kasabihan sa inyong dalawa ni Joanne mo. Grabe naman talaga ang pag-ibig ninyong dalawa. Hangad namin na sana nga ay tuloy-tuloy na yan at sana, nako, panghabang buhay na nakaligayahan ang natagpuan ninyo sa isa't isa. At kapag talaga kayo'y itinakda, kapag talaga kayong dalawa'y nagdesisyon na ipaglaban ng pagmamahalan, nako, wala talagang hindi malalagpasang mga pagsubok. Kahit pa distansya o milya-milya ang layo ninyo sa isa't isa. Gaya na lang ni Joanne at ni Nico na sa Saudi pa talaga nagtatrabaho si girl, 'di ba? Pero hindi yun naging hadlang para magkatuluyan silang dalawa. Kaya congrats sa inyo. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, ako maraming salamat po kung umabot ka hanggang sa puntong ito ng ating kwento dahil mukhang masyado yatang mahaba. Maraming thank you. At syempre, bago tayo umalis, hihikayatin ko muna kayong mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. Nako po, kayo po ba ay subscriber na? Kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo. Go na. At sa mga subscribers natin na hindi lang nakontento bilang subscriber, talagang nagpa-member pa. Maraming thank you. Evelyn Kawit, Kimber Dudes Balyador, Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Freaky, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gimaras Girl, Benson Boysers, Mac Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Freaky. Hello sa iyo. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. Sa mga subscribers natin, ako bawi ako bukas. Bukas na lang po ako babati sa inyo ha dahil masyado nang mahaba ang ating video or ang ating recording for today. At syempre namamalat na rin ang ating lalamunan. Ubo na tayo ng ubo. Kaya bukas na po. Bye-bye. Ingat po kayo. I love you. Mwah. Bye.